Dahil sa payo ni Gemma at Attorney Micah, sumasama si Maxine sa mga paanyaya ni Frances, sa pamamasyal at sa pagkain sa labas. Ipinasyal siya ni Francis sa ilang magagandang lugar sa Texas at dinala pa ng binata ang dalaga sa isang pribadong beach resort na pag-aari daw ng kanilang pamilya. Kailangan mong sumagap ng sariwang hangin, saad ni Frances. Nakilala na niya ang may-ari ng tindahang pinapasukan ni Maxine, si Gemma. Naging magaan din ang loob ni Gemma sa biyudong biological father nang ipinagbubuntis ni Maxine. Habang naroon sila sa beach house ni Frances, napaka-maginoo ng lalaki, kahit na gusto niyang yakapin at halikan ng magandang si Maxine. Pero natakot siya na baka umiwas ang dalaga at pagtaguan siya, at hindi na niya makikita pa ang kanyang anak na isisilang nito. Pero habang naroon sila, nagkaroon ng karamdaman si Maxine. Nilagnat ito at nanghina. Nabahala naman si Frances. Baka kasi maapektuhan ang sanggol na nasa sinapupunan nito. Binanyosan niyang nagdidileryong babae, kaya napilitan si Frances na tanggalin ang kasuotan nito. Maliit pa ang tiyan ni Maxine, hindi pa halata ang pagbubuntis nito. Nakaramdam ng pag-iinat si Frances ng sandaling yun. Lalaki siya at may likas na pangangailangan. Gustong-gusto niyang kunin ang babaeng inaalagaan, pero pinigil ni Frances ang kanyang sarili. Isang banyaga si Maxine at ayaw niyang isipin na sinasamantala niya ito. Ito ang babaeng magsisilang ng anak nila ni Annie. Kinabukasan ay bumuti na ang pakiramdam ni Maxine at bumaba na ang lagnat nito. Napansin ng dalaga na nakasuot lamang siya ng towel robe. Wala siyang kasuotan sa ilalim nito. Nagtanong at namilog ang kanyang mga mata at naintindihan ni Frances ang kanyang pagkabahala. Inapoy ka ng lagnat at kailangan kong punasan ka. Nabasa ka ng pawis kaya tinanggal ko ang lahat mong kasuotan sa katawan at binihisan kita ng towel robe. Naramdaman ni Maxine nag-init ang kanyang mga pisngi. Huwag kang mag-alala, wala akong ginawang anumang masama sa iyo, Maxine. Iginagalang kita. Salamat, Frances. Pero wala naman akong inisip na ganun. Nahihiya lamang ako dahil nakita ko ang katawan mo. Pero huwag kang mag-alala, napakaganda nito at wala kang dapat na ikahiya. Hinaplos ni Francis ang kanyang likod. Sige na, magpahinga ka at magluluto ko ng masarap na tanghalian natin. Tanghalian? Hindi pa tayo nag-aalmusal. Pagsabayin na natin ang almusal at lunch dahil mag-aalas 11 na ng umaga. Napahimbing ang tulog mo, sweetheart. Napalunok si Maxine. Parang ang sarap pakinggan ng pagtawag sa kanya ng sweetheart ni Frances. Nangangarap din siya na kunwari ay kasal na sila ng lalaki at inaasikaso siya nito dahil buntis siya sa panganay nilang anak. Pagsapit ng gabi, naging laman ng mga panaginip ni Maxine si Frances. Napanaginipan niya na naglalambing sa kanya ang lalaki dahil may magaganap sa kanila. Biglang nag-init ang dalaga. Naibulong niya ang pangalan ni Frances. Narinig ng lalaki na noon ay nakaupo sa tabi ng kama ni Maxine. Nakakadala ang pagkakasambit ni Maxine sa pangalan ng lalaki. Lumapit siya sa nakahigang dalaga at hinaplos niya ang pisngi nito. Maxine, mahalin mo ako. Gusto kong mahalin mo ako, Frances. Isang paanyaya na hindi matanggihan ng lalaki. Maxine, sweetheart. Bumaba ang ulo ng lalaki at hinanap ng bibig niya ang mga labi ni Maxine. Hinalika ng mapusok ang mga labing yun na tila malambot na rosas. Naging mabilis ang mga pagkilos ni Frances. Sinamantala niya ang pag-iinit nilang dalawa dahil sa matinding paghahangad. Ilang sandali pa'y naging isa na silang dalawa. Ikaw ba ang dahilan ng nakakadala na luwalhating yun? O ito ay dahil buntis ako, Frances? Tanong ni Maxine. Sabi nila na mainit daw ang mga babaeng buntis. Ano man ang dahilan ay nasiyahan tayo sa isa't isa. And it was wonderful, Maxine. Nakalimutan na ni Maxine ang ilang saglit ang kanyang kondisyon. Ang baby sa loob ng katawan niya.
Pero naging maalalahanin si Francis. Bumaba ito at tumagilid. Niyakap si Maxine. Okay ka lang ba? Oo naman. Hindi dapat kita daganan ng matagal. Sambit ni Francis. Bumaba ito at nahiga sa tabi ng dalaga. Anong masasabi mo ngayon, Francis? Napakaganda mo at pinaligaya mo ako ng husto. Hindi yun ang gusto kong malaman. Tungkol sa baby sana. Baka naman dahil sa baby lamang kaya inangkin mo ko. Walang kinalaman ng baby sa nadama nating pareho. Huwag ka naman sanang masyadong defensive. Tumahimik naman si Maxine. Dahil sa namagitan sa atin ngayon, parang sa atin ang dalawa ang baby. Sa wakas ay nasabi ni Francis. Ating dalawa? Nagniningning ang mga mata ni Maxine sa narinig. Hindi ba ganun ang nararamdaman mo? Oo, nangarap pa nga ako na sa atin talaga ang bata. Muli ay may namagitan sa kanilang dalawa. Gusto ko sanang mag-shower, pwede ba, Francis? Oo naman. Teka, ikukuha kita ng isa pang robe. Isang bagong robe ang hawak ng lalaki nang bumalik. Okay na ba sa'yo na isuot mo ang robe ni Annie? Robe din niya ang suot mo kanina. Okay lang. Dala ko sa katawan ko ang kanyang anak. Bakit ko naman tatanggihang isuot ang robe niya? Niyakap siya ni Francis ng mahigpit. Bumuhos naman ang luha sa mga mata ni Maxine. Litong-lito siya. Hindi niya matiyak kung ano o sino ang nasa isipan ni Francis. Si Annie, ang baby o pareho. Hindi niya masisi ang lalaki na yumakap sa alaala ng mga mahal sa buhay. Alam na alam ni Maxine ang papel niya sa buhay ng lalaki. Isa siyang incubator at pwede pa siyang gawing kasiyahan ni Francis. Kahit kailan ay hindi makakalimutan ni Francis ang nawala nitong asawa. Sa puso ng binatay, si Annie ang nakuha nito at hindi si Maxine. Kailangang labanan ni Maxine ang sitwasyon, kaya nagpakatatag siya. Naging normal ang buhay para sa dalaga ng sumunod na mga araw. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho at naging abala din si Francis sa rancho. Madalang na silang magkita pero lagi silang nag-uusap sa telepono o nagte-text sa isa't isa. Habang lumalaki na ang tiya ni Maxine, naging mahirap na sa kanyang pagkilos-kilos sa loob ng tindahan. Napansin ito ni Gemma. Baka hirap ka nang magtrabaho, Maxine. Pwede ka nang mag-maternity leave. Sabi ng kaibigan. Kukuha na muna ako ng kapalit para pansamantala lamang dito hanggang sa muli mong pagbabalik. Hindi na muna, kaya ko pa naman. Giit niya kay Gemma. Pero si Francis na mismo ang nagpumilit na magbakasyon muna si Maxine sa trabaho. Pero pansamantala, saan ako makikitira? Wala akong mga kaanak rito. Iuwi kita sa bahay ko, Maxine. Kailangan nating pangalagaan ang aking baby. Parang ikaw lamang ang lumikha sa batang yun kung magsalita ka. May pagdaramdam sa tinig ni Maxine. Sorry, kami nga pala ni Annie ang lumikha sa anak namin. Parang kinurot ang puso ni Maxine sa sinabi ng binata. Parang walang pakundangan si Francis kapag nagsalita ngayon sa kanya. Naitanong niya sa sarili. Baka talagang ayaw ni Francis na nasa tiyan niya ang anak nito at nawala na ng asawa. Dapat siguro'y hindi na lamang siya agad nakapagdesisyon. Parang nagkadoble-doble na ang problema ni Maxine. Ipinakilala ni Francis si Maxine sa biyanan niya. Sa ex-mother-in-law niya, na ina ni Annie. Nakagaanan ng matandang babae ang pagkatao ni Maxine. Nalaman niya na mahusay mag-design ng baby dresses ang matandang babae. Namasya sa tindahang pinapasukan ni Maxine minsan si Karen. Dala ang ilang baby dresses na disenyo ni Mrs. Karen at ipinakita kay Maxine. Labis naman na nasiyahan si Maxine sa nakita at agad niyang biniling lahat ang dala ng biyanan ni Francis. Kinontrata pa niya na magdala ng iba pang supply ang ginang. Naging matalik na magkaibigan ng dalawa. Laging sinasabi ni Karen kay Francis, napakasalan na nito ang Pilipinang dalaga dahil nasa sinapupunan nito ang anak nila nang nawala na si Annie. Hindi naman makasagot si Francis dahil siya mismo ay alinlangan sa nararamdaman.
Baka nga'y concern lamang siya at pagmamalasakit ang nagahari sa puso niya para kay Maxine at hindi talaga pag-ibig. Basta ang interesado siya ay matutukan ang kanyang anak. Kaya marahil ay hindi niya maiwanan ang dalaga. Hindi na naulit ang naganap sa kanila ng dalaga dahil umiwas na si Maxine. Hindi siya nagpatuloy na tumira sa mansyon ni Frances. At saka na, kung hindi ko na kayang mapag-isa, sabi niya. Hindi ako komportable sa napakalaking mansyon mo, Frances. Ikaw ang bahala, pero oras-oras ay nasa tindahan mo ko para masubaybayan ko ang sitwasyon mo. Napatunayan ni Maxine nilinlang siya ni Frances dahil hindi maliit ang ransyo ng lalaki. Milya-milyang ektarya ang lupain nito at isa pala itong milyonaryo. Napakaraming negosyo at bukod sa ransyo, may mga oil wells pa ito sa ilang panig ng Texas. Naramdaman niyang nagpakaalangan siya sa biological father ng sanggol na dinadala niya. Sa pakiramdam ni Maxine, bumigat ang problema niya. Hindi siya naging maingat. Kapag wala siyang trabaho'y madalas siyang magtungo sa isang ospital na malapit sa pinapasukan para magpa-check up. Maxine! Mrs. Molyasgo! Natigilan siya sa paglalakad sa hospital grounds nang marinig ang tinig na parang siya ang tinatawag. Nilingon niya ito. Isang nurse na Pilipina ang nakita niya at tila pamilyar ang mukha nito. Hindi mo na ba ako natatandaan, Mrs. Molyasgo? Ako si Sandra Sanchez. Sandra Sanchez? Nalilitong wika ni Maxine. Yung dating nurse ni Dr. Dory Castro, kung saan kayo nagpa-check up nun ng mister ninyo. Ah, oo, natatandaan na kita. Bakit naririto ka? Dito ka naman nagtatrabaho ngayon? Oo, sinuwerte ako matanggap dito sa ospital. Hindi na kasi ako nagtagal sa klinika ni Doktore. Hindi ko siya makasundo. Umasim ang mukha ni Maxine nang maalala ang gynecologist na naging masungit sa kanya. Hindi na ako Mrs. Castro ngayon, Sandra. Ipinaanal na namin ang aming kasal ni Luis. Pagkatapos ng check-up na isinagawa ni Castro na nagpatunay na wala akong kakayahang magbuntis. Kaya pala. Tila sila na ngayon ng doktora. Sinong sila? Hindi kita maintindihan. Laging magkasama ang dati mong mister at si Dr. Castro at tila may relasyon na sila. Okay lang, bagay sila sa isa't isa. So, alam mo na pala ang tunay na pangyayari? Kaya nagagalit ka kay doktora? Dapat lang naman. Wika pa ni Sandra. Anong natuklasan ko na sinasabi mo? Na mali ang diagnosis sa inyo dahil sinadya ni doktora to. Sa katunayan, ang walang kakayahan na magkaanak na lumabas sa check-up ay si Luis Molyasgo. Binaliktad nila ang resulta. Na-shock si Maxine sa narinig. Parang hindi siya makapaniwala. Sandra, totoo ba ang sinasabi mo? Narinig kong lahat ang pinag-usapan nila Maxine. Bago kayo pumuntang dalawa sa klinik, tumawag si Mr. Molyasgo sa klinika at tinanong ang resulta ng check-up. Nang malaman niyang wala siyang kakayahang magkaanak, hindi niya tumatanggap. Isang kahihiyan daw. Pinakiusapan niya si doktora na palabasin ikaw ang walang kakayahang magkaanak para magkaroon siya ng dahilan para maghiwalay kayo. Bakit kailangan pa niyang gawin yun? Bakit hindi na lamang siya nakipaghiwalay? Ayaw niyang mabulgar ang totoo sa mga tao, kaya minabuti niyang palabasing ikaw ang may problema. Kinuyom ni Maxine ang mga kamay niya. Kailangan sigurong ihabla mo na ang doktorang yun for false diagnosis and falsification of records. Saad ni Sandra. Halatang may matinding galit ito sa dating amo. Talagang gusto kong gawin yan para maalis siya sa practice at mawalan siya ng trabaho. Gigil na saad ni Maxine. Pero paano ako magkakaroon ng sapat na ebidensya? Nasa akin ang original results ng inyong check-up ng ex-husband mo. At handa akong tumistigo sa kapalpakang ginawa ng dalawang yun sa isang walang kamalay-malay na pasyente. Gagawin mo yan para sa akin, Sandra? Oo naman. Gusto kong mawala sa daigdig ng panggagamot ang doktorang yun. Sa tulong ni Attorney Micah, inihanda ni Maxine ang lahat ng ebidensya laban kay Dr. Dory Castro. May kopya ng original record ng medical check-up nila ni Luis
ang written statement ng nurse na si Sandra Sanchez at ang statement ni Maxine na may relasyon ngayon ng ex-husband niya sa tiwaling gynecologist. Isang matibay na motibo sa ginawang katiwalian ng manggagamot. Ipinadala ni Maxine ito sa President ng Medical Practitioners of the Philippines, kasama ng pagbabanta niyang isisiwalat sa media ang katiwalian kapag hindi inaksyonan ng kanyang reklamo. Hiniling niyang alisan ng license para mag-practice ng kanyang profession si Dr. Castro, at wala na ditong tumanggap. Naging mabilis naman ang pag-aksyon ng medical board. Inalisan nila ng license to practice her medical profession si Dory Castro. Kahit na paano'y nakalusot ang balita sa ilang mga reporters at nailathala ito sa mga pahayagan. Sinamantala ng ibang reporters ang issue para sirain ang pagkatao ni Luis Mollazgo na natalo sa kandidatura para sa alkalde. Kasalukuyang inaambisyon ng lalaki na kumandidato sa pagkagobernador ng lugar nila. Pero sa pagkakalathala ng relasyon nito kay Dr. Castro at nasabay sa masamang balita sa doktora, biglang lumagpak ang popularity ni Luis sa masa. Matindi ang damay ng mga Pilipino sa kapwa nila kapag grabe na ang kaapihan nito. Para sa kanila'y naagrabyado si Maxine at isang masamang tao ang ex-husband niyang si Luis. Ni hindi na nominate para sa kandidaturang pagkagobernador si Luis. Nasira ang political career nito. Nayanig si Luis at Dr. Castro sa hindi inaasahang issue laban sa kanila. Lumabas na immoral ang dalawa at tiwali sa tungkulin. Labis naman ang katuwa ang nadama ni Maxine pagkatapos dahil nakamit niya ang katarungang inaasam-asam ng ilang taon. Nang hinayang siya na wala siya sa Pilipinas para sana lantarang tawanan ng mga pagmumukha ng dalawa, na naging mabigat ang pagkakasala sa kanya. Ilang ulit na nag-text sa kanya si Luis para magkausap daw sila ng maayos, para makapagpaliwanag daw ang politiko. Pero hindi ito hinarap ni Maxine. Nanatiling matigas ang kanyang puso't damdamin. Ngipin sa ngipin, lagi niyang kinakatwiran sa lahat. Pero ngayon ang pinakamalaking problema niya ay si Frances. Dahil natutunan niya ng mahalinang makisig na binata, ang biological na ama ng sanggol na isisilang niya. Nang malapit na siyang manganak, sumama na siya kay Frances para tumira sa bahay ng milyonaryo. Natakot siyang mag-isa at abutan ng labor sa bahay. Natuwa naman si Frances at inasikaso nitong mabuti ang babaeng magsisilang ng baby nila ni Annie. Kailangang walang masamang mangyari sa babae dahil kakailanganin siya ng anak niya sa susunod na mga buwan matapos maisilang ito. Maraming mga katulong si Francis na umasikaso sa bawat kailangan ni Maxine. Pero madalas na personal siyang inaasikaso ng milyonaryo. Kapag umuwi ito, laging may pasalubong na prutas sa kanya. Oranges na matatamis, peras, ubas at mansanas. Mabuti ang mga to sa baby. Laging sinasabi ni Frances. Para maging malusog kapag isinilang na. Magiging mapula at makinis, tulad ng unang baby namin ni Annie. Ang baby, si Annie na lang palagi ang bukang bibig ni Frances, pero wala namang masama dun. Pilit na inisip ni Maxine. Sila ang mga mahal sa buhay ni Frances na mahal nito. Bahagi sila ng magagandang alaala ng lalaki. Memories, sweet and haunting and could never be forgotten. Samantala'y nananatili sa mga alaala si Frances. Siya naman ay mananatili na lamang sa mga pangarap. Magagandang pangarap na marahil ay hindi na magkakaroon ng katuparan. Masakit isipin pero iyon ang katotohanan. Ano ang mangyayari kapag nanganak na si Maxine? Paano ang pag-aalaga niya sa bata? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.